Tara, silipin natin ang dalawang kwento ng pagpapagaling. At sa mga kwentong ito, makikita natin na hindi lang pisikal na paggaling ang usapan, mayroon pa palang mas malalim na katotohanan. Okay, para mas maintindihan natin, umpisahan natin sa isang sakit na, grabe, hindi lang siya basta karamdaman, para siyang isang sumpa sa tingin ng mga tao. Kasi, nung unang panahon, lalo na sa silangan, yung ketong, yun na yata ang pinakakinatatakutang sakit sa lahat. At hindi lang yan dahil sa epekto niya sa katawan ha. Ang tingin kasi ng mga tao, isa itong direktang parusa mula sa Diyos. Marumi! Marumi! Isipin niyo to. Yan yung kailangan mong isigaw palagi kung may kitong ka. Araw-araw, ipinapaalala sa'yo na iba ka, nahiwalay ka sa lahat ng tao. At ang batas noon, sobrang higpit talaga. Kapag sinabi nilang marumi ka dahil sa ketong, wala nang atrasan. Itatakwil ka ng lahat, ng pamilya mo, ng lipunan. Ang masaklap pa, para ka na ring patay sa paningin nila kahit humihinga ka pa. Pero alam nyo, kahit na parang wala ng pag-asa, may isang kitongin na nakarinig ng balita. Balita tungkol sa isang dakilang manggagamot. At yung balitang yon parang isang maliit na ilaw sa gitna ng sobrang dilim. Kahit takot na takot siya at alam niyang ipagtatabuyan siya ng mga tao, gumawa siya ng isang napakatapang na desisyon. Sabi niya sa sarili niya, hahanapin ko siya. Kasi ang alam niya, wala pa ni isang lumapit kay Jesus na kanyang itinakwil. So ayun na nga, papalapit na siya kay Jesus. At syempre, yung mga tao sa paligid, nung nakita siya, umatras sila sa takot. Pero yung kitongin, wala siyang ibang nakikita kundi ang anak ng Diyos. Siya na lamang natitirang pag-asa niya. Panginoon, kung loloobin mo, kaya mo akong gawing malinis. Grabe yung pananampalataya, no? Lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Isang total na pagsuko, buong-buong pagtitiwala. At ang naging tugon ni Jesus? Wow! Hindi pandidiri ha, kundi purong habag. Inabot niya yung kamay niya, hinawakan niya yung kitungin, yung taong itinuturing na marumi at hindi dapat hawakan, at sinabing, nais ko, luminis ka. Imagine the power in those words. At yung paggaling, instant, agad-agad. Yung balat niya, biglang naging healthy. Yung mga nervyos niya, nakakaramdam na ulit. Pati mga muscles niya, lumakas. Isang kumpletong paggaling mula sa isang sakit na sinasabi ng lahat na wala nang lunas. Okay, so yan yung unang kwento. Ngayon naman, punta tayo sa pangalawang kaso. At dito, mas makikita natin kung gaano kalalim yung kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Ito namang paralitiko, dalawa yung bigat na dinadala niya. Una, yung katawan niya, hindi niya maigalaw. Pero mas matindi pa doon, yung kaluluwa niya, sobrang bigat. Durog na durog sa pagsisisi at sa bigat ng kasalanan niya. At ang ganda rin ng kwento dito ay yung mga kaibigan niya. Ibang klase yung pananampalataya nila. Nung hindi sila makapasok sa pinto dahil sa dami ng tao, anong ginawa nila? Umakyat sila sa bubong. Sinira nila yung bubong para lang maibaba yung kaibigan nila sa mismong paanan ni Jesus. Ganyan sila kadesidido. At ito yung dapat nating abangan. Bago pa man sabihin ni Jesus na tumayo yung paralitiko, may iba siyang sinabi. Inuna niya yung pinakamalalim na sugat. Sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung kaluluwa muna yung pinagaling niya. Siyempre, yung mga pinuno ng relihiyon na nandoon, narinig yun. Sa isip-isip nila, ano? Sino siya para magpatawad ng kasalanan? Diyos lang ang may kaya niyan. Para sa kanila, pamumusong yung ginawa niya. Alam ni Jesus kung anong iniisip nila, kaya para patunayan na may kapangyarihan siya, hindi lang magpagaling kundi magpatawad din ng kasalanan, ginawa niya yung imposible. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Dito niya ipinakita na yung kapangyarihang magpagaling ng katawan, konektado sa kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. So ano ba talaga yung point ng lahat ng to? Yung mga himalang ito, hindi lang siya display ng power. Parang illustration sila ng isang mas malalim na gawain, ang paglilinis ng kaluluwa ng tao. Tingnan nyo tong comparison. Yung ketong, parang kasalanan. Parehong malalim, nakamamatay, at higit sa lahat, imposibleng malinis ng tao sa sarili niyang lakas lang. Kailangan ng tulong mula sa labas. Madalas kasi, yung bigat ng kasalanan, yung stress, yung guilt, yan yung nagiging sanhi ng sakit sa katawan. Kaya yung tunay na paggaling,
Nagsisimula yan sa paghilom ng kaluluwa. Yung kapayapaan na galing sa kanya, yun yung nagbibigay ng lakas sa isip at sa katawan. So dito natin nakikita yung tunay na misyon ni Jesus, hindi lang para mag-patch up ng mga sirang katawan, kundi para buuin ulit yung mga durog na puso at mga nawawalan ng pag-asang buhay. Kaya anong mga aral na makukuha natin? Una, ipinakita ni Jesus na mas malakas siya kaysa sa kasalanan at kamatayan. Pangalawa, kapag gumaling ang kaluluwa, madalas sumusunod na ang lakas ng katawan. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang pagmamahal niya abot na abot yung mga taong pakiramdam nila ay itinakwil na ng lahat. Kaya naman, itong mga kwento na to, kahit luma na, may personal na tanong para sa atin ngayon. Ikaw, anong bahagi ng buhay mo ang pakiramdam mo ay kailangan ng pagpapagaling niya? Yan ang iniwang paanyaya sa atin ng mga kwentong ito.